Ngayon nga pong umaga, kasama po natin ang isang medical oncologist and the former chairman of the Philippine General Hospital Cancer Institute. Nag-viral nga po itong video na inilabas nitong si Dr. Jorge Ignacio kung saan sinasabi niya na maraming taon daw siya sa PGH Cancer Institute at may mga pasyenteng lumalapit na naghahanap ng chemotherapy, naghahanap ng gamot pero wala raw gamot na maibigay at wala rin daw budget. Ito nga po para i-explain yan si Dr. Jorge Ignacio. Magandang umaga po, Doc. Magandang umaga, Chacha and Sir Ted. Good morning po, Good Doc. morning. Thank you so much po. Good morning. Thank you for being on the show po, Doc. Yes po. Doc, Okay, simulan po. maraming salamat din. Maraming salamat din po. Doc, simulan natin dito po sa inyong video statement. Ano po muna ang nagtulak sa inyo para ilabas po itong video na ito? Well, alam nyo naman na katulad ng sinabi ko dyan, na 15 taon bilang paglilingkod sa Cancer Institute, talagang ginawa namin ang paraan na magkaroon ng mga gamot na libre para alam naman natin na ang chemotherapy talagang may kamahalan at talagang kahit na yung pinakamura nga wala pa sa abot kamay ng mga ating mga kababayan na may hirap. Kaya ginagawa namin ang paraan na magkaroon sila ng libreng gamot. Yun ang aming pakay. Well, alam mo naman na dahil ang ating mga budget nga noon, akala ko talagang kapos pala talaga. Kumbaga sa isang pamilya, siyempre kung marami kang anak, hindi pinaghahati-hati mo lahat. Hindi naman magiging kumbaga sobra-sobra o ano kaya naman siyempre nagsasakripisyo, kumbaga, di ba? Ang nagkakaganuhan na lang. Tinanggap ko na yun noon ng matagal na ganoon at ako humihingi ng paumanhin lagi sa mga pasyente na yung mga sobrang mahal na mga gamot na hindi na maibigay o nauubusan at times. Sabi ko, pasensya na po talaga pong wala na po tayong pambili doon. So, itinanggap ko naman noon na ganoon. Pero bagaman, ginagawa ng pamunuan ng Philippine General Hospital na as much as possible, libre ang mga gamot, libre ang serbisyo lahat. Kaya naman, nahanga rin ako sa pamunuan ni Dr. Legazpi. Talagang siya gumawa talaga ng paraan kung paano kami nakakapag-orsa na kumbaga, di ba? Oo. Doc, Nung makita ko yung bulto-bultong pera na nakapatong lang at maleta, sabi ko, yes po. paano naman maipapaliwanag ito sa mga kababayan nating ganoon? Amen. Tama po. Na parang walang pambili ng gamot pero yung pera dun sa billiard table nag-uumapaw. Doc, pag-usapan natin kasi 15 years po kayo sa PGH as chairman nitong ang PGH Cancer Institute. Ito bang walang gamot, walang budget? Nung bang panahon ninyo ay nangyayari din? Mas malala po ba noon o mas malala po ngayon? Oo. Meron naman po tayong budget. Yun lamang talagang kumbaga hindi naman kumbaga nagkakasya ng todo-todo para sa lahat ng mga pasyente namin. At saka merong mga pangailangan din ang mga pasyente na mas mahal kaysa dun sa ordinaryong chemotherapy. Kaya doon kami nagkakaroon ng tahirapan ba na sustenahan ang kanilang mga paggagamot. So, ang tanong po, Kaya Doc, yun. Doc, nung bang panahon nyo, mas malala po yung kakulangan dito sa pangangailangan sa gamot nitong mga cancer patients o napansin nyo po bang mas lumala po yan sa ngayon? Ang sa ngayon ay medyo kumbaga nabawasan ang aming supply ng mga gamot. Noong araw kasi, yun nga ang pagkakamali ko talaga, tinanggap ko naman yun sa aking video, na akala ko'y wala talagang budget. Kaya kumbaga, ay pinagkakasya-kasya namin. Ginagawa naman talaga ng paraan ng mga social worker namin na gawa ng paraan kung saan makakakuha ng mga pondo para sa mga pasyente. Na, alam nyo, ang chemotherapy ay ang nakasalalay ang success niyan malaki
kung regular na nasa oras, nasa tamang schedule ang pagkabigay ng mga gamot. Kung madedelay tayo ng 1 buwan, ganun, 2 buwan, nagkakaroon ng pagkakataon yung mga bukol na maglakihan uli. Kaya kumbaga nasasayang ang ating yung pondo na kumbaga nagbigay nga tayo ng pondo kung hindi naman talagang sapat na sapat. Baka nagsasayang lang tayo ng pera dahil hindi nga nagiging regular ang pagdating ng mga gamot. Yun ang masakit tanggapin sa akin nung araw ng mga panahon na yun. Opo. Kaya nasabi ko nung sa video talagang hindi man nila nararamdaman ang pagkakatok sa pinto namin ng mga pasyente ng paghahanap ng gamot. So, Doc, na ito nga po, napanood din po namin nga itong inyong video, kaya ho kami, alam niyo ho yun, nagkaroon po ng kaisipan na kayo po'y kunan po ng inyong pong pahayag para po mas lumawak, ang mensahe dito po na nanggagaling sa inyo at ngayon po nga sa ating pong programa, Doc. So, dahil kayo po mismo ang nandoon frontline, nasaksihan niyo po ang pagkamatay ng ilang pasyente dahil sa katwiran na walang pera ang gobyerno. Yan po ang katotohanan. Yan ang masakit na tanggapin na katotohanan para sa akin. Nung makita ko lahat yung pera na yan, sabi ko, papaano natanggap ng mga taong ito? Hindi ba sila nakakakita? May mga mata ba sila na hindi nakakakita? O mga tenga na hindi nakakarinig sa mga paghihirap ng ating mga kababayan? Tumingin ka lang araw-araw sa iyong paligid. Masasaksihan mo na lahat ng paghihirap ng mga kababayan natin. Kung ipambibili mo lang ng kotse, yung ikabubuhay o ikakahaba ng buhay ng mga 50 pasyente o mahigit pa o 100 pa sigurong pasyente sa isang kotse mo na nakatigil lang naman dyan sa garahe dahil hindi mo naman nagagamit din, lahat sila sabay-sabay. Hindi ba napakalaking inhustisya? Walang katapat na anumang rason na mabibigay mo para sa iyong sarili na ibili itong pera ng ating kaban ng bayan na nararapat ay sa gamot na makakasalba ng buhay ng ating mga kapatid na naghihirap. Mahirap kasi yung may cancer ka na nagpapagamot. Imagine niyo ngayon ang may cancer ka at wala ka pang pera, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Sana yun ang mamulat sa ating mga kapatid na yan na naligaw ng landas, na gumamit lahat ng ating pera. Yun lang ang gusto ko talagang mensahe na mapaabot sa kanila. Opo. Doc, sa inyo po ding karanasan, yung pong paggamit sa guarantee letter. Ngayon po kasi itong MAIF na ito ay tinaasan pa. Actually po, hindi ko lang alam kung magkano yung inaprubahan in the Senate. Pero dito po sa lower house, itinaas nila ito sa more or less 46 billion pesos. Opo, kung tama pagkakaalala ko, itong MAIF na ito na assistance daw to indigent patients. Ano ho ba ang inyong damdamin, kaisipan din dito po sa MAIF na ito na nanggagaling po ang karamihan sa mga guarantee letters ng mga politiko? Yan, oo nga. Oo. Alam mo, for the longest time, magmula pa siguro, magsimula ako maging doktor dito sa PGH, pangarap ko na ito na kung sincero ang isang gobyerno na tumulong sa mga naghihirap o naghahanap ng tulong, pwede bang isang ahensya lamang ang pinupuntahan? Dahil ang pera lang pala ay pera lang naman din ng taong bayan. Bakit kailangan pumunta sila sa isang senador, sa isang congressman, at para malaman na sa kanila daw nang galing yung kanilang guarantee letter?
o pumunta sa PCSO o pumunta din sa DSWD o sa Office of the President o Office of the Vice President para lang bang tatakan yung pera rin naman ng taong bayan na ibibigay nila. Bakit gumawa na lang tayo ng isang ahensya na pupuntahan nila? At yung mga tao doon sa ahensyang yun ang maghahanap kung saan pondo nila kukunin. Hindi ba mahirap yung ganun? Parang kung talagang sincero ang isang gobyerno, hindi kailangan na meron tatak ng pangalan nila kung saan ang galing yung tulong, di ba? Dahil pera rin naman ng tao yan. Hindi naman nila pera yan eh. Yun naman ang gusto ko makita. Yung MAIF na yan, yes, magandang initiative talaga yan. Marami rin talagang maaabot. At sana, iyan kumbaga tuloy-tuloy na at magkaroon ng isang mekanismo na katulad ng nabanggit ko na para magamit talaga ng tama at makaabot sa ating mga kababayan. Opo. Hindi tayo makakakita ng mga kababayan na mamamatay nang hindi nalalapatan ng mga gamot. Magamit po ng tama ang pera ng bayan, partikular po itong ang sinasabi daw po na para sa assistance sa mga indigent patients. Doktor, inyo ho bang kasama ba ho kayo sa pagpaplano dito dahil siguro pa baka alam nyo na meron na pong approved for implementation na UPPGH Cancer Center Project. At dito po sa aking hawak na dokumento, hango mismo po ito sa PPP. Opo na dokumento, Yes. ito po'y nagkakahalaga lamang ng 9.49 billion pesos para po sa 300-bed capacity na UPPGH Cancer Center Project kung saan nga po ipauubaya sa private sector ang pagtatayo po ng pasilidad. Ano po ang inyong masasabi dito? Yes, maraming salamat Ted na po. Napakatagal naming ipinlano yan. Biro mo, pre-pandemic pa yan, kausap namin ang IMF noon para sa pagpupondo nito at paggawa ng mekanismo kung paano tayo magkakaroon ng magandang cancer center. Kasi ang cancer center natin, kung kayo hindi pa nakakaagawi dito sa Cancer Institute, noong 1938 pa ginawa ito, before the war. Ang cancer noon ay rare disease. Kakaunti lang ang nagkaka-cancer noong araw. Ngayon number 2 na siya sa lahat ng pumapatay ng cancer sa buong mundo. Kaya napakarami na talagang may cancer sa atin, lalo dito sa ating bayan. Nangangailangan tayo ng mas malaking pasilidad dito sa PGH. Nung ginawa namin iyan, yung cancer center na yan, nasa isip namin na talagang hindi kaya ng ating gobyerno na pumondo ng ganitong kalaki. Kalaki, akala namin napakalaki noon eh. Nung nasaksihan ko itong mga nangyayaring ito, abay bakit hindi na lang kami talaga binigyan pala ng ganong yung almost like 10 billion na yun parang napakaliit na fraction pala noon. Ngayon ko lang na-realize na napakaliit na fraction nung mga sa nawawala nating bilyon-bilyon, daang bilyon dahil lamang sa korupsyon. Hindi ba napakasakit? Isipin mo, naghahanap kami ng private partner, yung pala kayang-kaya lang naman palang ponduhan ng isang gobyerno natin kung hindi lang dahil sa korupsyon. Iyon ang talagang damdamin ng marami dito sa Matagal namin yan pinagplanuhan. Napakatagal. Opo. Naghihintay pa rin kami ng private partner hanggang ngayon. Opo. Yun nga po, doktor, Kaya nga din po, ito po aking naitanong in the light of your statement nga na parang namulat ang inyong mga mata matapos nyo malaman kung gaano kalaki ang nananakaw sa pera ng bayan, na pinatatalo lang sa kasino, pinambibili lang po ng mga kanila pong karangyaan, and then kailangan lang po ng wala pang 10 bilyon hindi maponduhan. In the light of this development po, sa inyo hubang palagay, talagang dapat na isa pribado pa ito kasi alam po naman din natin, pribado po ito, we appreciate ang kanilang tulong, pero at the end of the day, yung private company need to earn.
So dito po sa pagkakataong Yes. ito, sa pagkakataong pong ito, ano sa palagay po ninyo? Kasi lumalabas po sir, parang, sorry po sa iba ha, parang barya lang po ito pala eh. Itong 10 billion na ito. Nako, yan nga, tamang-tama yung sinabi mo, Ted. Masakit talaga nang malaman ko na ganoon pala ang nauubos natin. Totoo, napakaliit pala noong 10 billion na yon. Kasi hanggang ngayon, naghihintay kami ng sasagot na private. Eh siyempre, alam mo na nga, tama yung sinabi mo, kapag private, merong ROI yan, yung return of investment na hinihintay. Eh, siyempre, babalik at babalik natin lahat yung binigay nila. E paano na tayo na, siyempre, hindi ko naman sasabihin na kayang-kaya namin ibalik yun in like 5 years or whatever, no, 7 years. Eh kung pala, kaya pala natin, eh kung yung dun lang sa sinasabi nilang mga pondo ng PhilHealth, eh fraction din lang pala talaga yun eh. Yung 10 billion, di ba? Napaka, yung nung mabuksan talaga yung isipan natin doon sa dami niyan. Well, honestly, alam naman natin ng mga taong bayan yan at the back of our minds, mayroon tumatakbong korupsyon pero hindi natin alam kung ganong kalawak talaga na ganitong kagrabe ang korupsyon na ito na nagpapahirap pala sa atin. Hindi ba? Kaya nawa ang mga pangyayari na ito ay magwakas na sana o hindi naman siguro talagang totally magwawakas. Eh, ma-minimize na talaga ng gusto ang korupsyon, hindi ba? Opo. Sige po. Meron lang po pahabol pong tanong, Doctor, po, itong si Chacha, dito nga po sa ating pong napaka-importanteng talakayan na sana nga po sa mga nanonood nakikinig sa atin, mamulat nga po ang mga mata at kaisipan sa katotohanan na ito at makisama po sa laban na inyo pong ipinaglalaban para po sa karapatang pangkalusugan ng ating pong mga mamamayan. Oo. Doc, since matagal po kayo sa Philippine General Hospital, hindi lang po ba sa Cancer Institute nagkakaroon ng ganitong kakulangan sa gamot at kakulangan sa pondo? Okay. Nakakausap nyo rin po ba yung ibang mga chairman po ng iba't ibang institution sa PGH na ganito rin po ang problema? At nung panahon po na kayo ay chairman, pagka po sa tingin nyo kulang yung pondo, sa tuwing humihingi kayo ng pondo para mas madagdagan pa po for Cancer Institute, ano pong sinasabi? Bakit daw po hindi nadadagdagan? Opo. Kasi kami ay, dahil nga kami State University Hospital, ang ating pondo, hindi kami under DOH, hindi kami DepEd, So, ang pondo nito ay galing sa GAA, pondo ng UP system. So, UP system maghahati-hati sa mga campuses, UP Manila, Diliman, etc., Los Baños. Tapos, yung sa UP Manila, yun kukuha ang PGH. Dahil nandun ang PGH. So, hati-hati ba? Parang pie talaga yun. Parang egg pie. Yeah. Malaki naman na nakukuha namin. Pero talagang hindi sapat. Yung mga ibang chairman, problema rin kami dahil sa ortho, may mga implants yan. May mga metal implants na mamamahalin. Isang kukuha dahil yung pala, ang bawat mga implants nila naghahalaga ng 150, 200,000, ganyan. Eh, mauubos ang pondo natin doon pa lang. Bawat isang pasyente na gano'n, lumalapit. Hindi lang yan, marami pang iba na nangangailangan din sa eye namin, yung mga transplant, sa eye center. Marami talaga. Opo. Na, praises to the social worker ng PGH. Ang mga social worker po namin, walang tigil ng paghahanap ng mga donor, private din ang mga ibang donors namin. Kaya nakakatawid, kumbaga pinapagtawid-tawid lang. Opo. Sige po. Kasi nga ito ay UP, PGH, kaya under UP ito. Hindi po ito kagawaran ng kalusugan. Yes. Opo. At maging sa DepEd. At yung nga po, lalang tayo masyadong oras. Actually, Doktor, meron pa nga pong isang magandang proyekto. Kasi nga, sa limitadong space sa UP-PGH Manila, meron pong plano na mag-extend sa Diliman, Quezon City. Actually po, ang ganda nito, tertiary hospital para po sa mga taga
Bulacan, taga Rizal, taga Norte na hindi nadadayo sa punong-puno na po't mahabang pilang PGH magtatayo sa Diliman. Ang halaga lang po ng proyekto, 12.74 billion na iniaalok ngayon sa private sector. Oo, talaga. Yan ang talaga. Namulat kami kasi na Opo. kung gumawa kayo ng paraan, kung gusto nyo nang magkaroon ng success ang project nyo, kayo ang gumawa ng paraan. Huwag kayong umasa na merong bibigay sa inyo. Parang gano'n di ba? Opo. Alam mo naman, Ted, alam ko, Opo. ikaw may karanasan ka na rin sa ganyan. Kaya akala natin lahat tayo ang kailangan gumawa ng pera. Hindi ko natin alam na Opo. napakarami palang pera. Opo. Sige po. So, Doktor, again, imparting, ito lang po yun. Kasi ito nga po yung tampok sa aming kahapon pong edisyon ng ating editorial na kapag po ang programa ay para sa kalusugan, edukasyon, transportasyon, kapakanan ng mga mamamayan, ang lagi pong katwiran na ating narinig, kulang sa pondo ang gobyerno. Kapos sa pondo ang gobyerno. Pero kapag po sa mga proyekto, na alam po naman natin na ang dali ng kickback, laging may pondo at ang bilis ng release ng pondo. In that light, ano po ang inyong masasabi ngayon sa lahat ng ating nakapakinig? Sa atin lahat, tayo ay mamulat na huwag na natin hayaang manatili sa pwesto ang mga hindi dapat po manatili sa pwesto. Kung mga iboboto natin ay sila pa rin na kumukuha sa kaban ng yaman natin, tayo rin po lahat ang naghihirap. Kaya po, manatili po tayo sa pag-iisip kung sino ang ating iboboto bawat eleksyon. At sana, huwag tayong tumigil sa pag-iingay para maibalik ang mga ninakaw sa atin. Magagamit natin ito para sa inyong lahat. Para sa ating lahat. Ito ang ibibigay namin sa inyo. Sa Philippine General Hospital, wala pong masasayang sa pondo. Makakarating po ang lahat para sa ating mga kababayan. Kaya maraming salamat sa inyong programa, Sir Ted, Chacha, Ma'am Chacha, alam mo, every morning, nung ako'y chairman, naka-tune in ako sa inyo. Kaya ako'y talagang matagal na nakikinig. Gustong-gusto ko laging naririnig kayo dahil very relevant ang mga issues na tinitake up ninyo. Opo. Maraming salamat at congratulations sa inyong program. At salamat din po sa inyo pong pagmumulat sa aming lahat, Doktor, and thank you for your service. Salamat, Doc. Maraming salamat din sa inyo lahat. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.